Yan, may mangyari pa dun sa pelikmenta. Nakita mo, nakapelikmenta ang Sino, lola si Ellen? mo? Si Ellen. Ang haba ba? Oo, tsaka Ano malantik. bang problema mo, Camille? Bakit? Oo, panay na. Ay, may DOJ pa nga pala. Attorney Rino. Okay. Oo nga pala, tatlo pa. Attorney Rino Abad, ang direktor po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, sir. Magandang umaga, Sir Alvin, Ma'am Doris, at sa inyong programa at sa ating mga kababayan. Ano po ang asahan ng ating mga kababayan for next week? Taas baba po ba o puro taas lang for diesel, gasolina, and kerosene? Baka, Sir Alvin, kung may range ito, magre-range ho ang gasoline siguro from a rollback to an increase. Gasoline, sa computation ng 4 days, baka nasa 150 to 250 ang range. Ang diesel baka nasa 1 to 3 pesos ang increase. Kerosene nasa 1 to 3 pesos ang increase. Yung sa gasolina muna, pakilinaw. Kamo kasi ang range ay either pwedeng rollback na 150. 150 for the 4 days, 150 to baka umabot ng 150 din na increase. So 150 na rollback hanggang 150 na increase. Di pa ganyan naman po, alam mo na kung anong pipiliin ng mga kumpanya ng langis. Di syempre increase, Direktor. Well, not at all times, no? Kasi yun na nga, dyan sa range na yan, pwede silang mag-compete kasi wala rin namang ding prohibition to compete on the ground. So ano ang dahilan po nito? Bakit ganito ang Tanong takbo? mo na, bakit laban bawi? May rollback tapos increase. Kasi parang nagre-range nga sila. So pag yun. nagre-range ka, may spread. Ang tawag dun spread. Yung pagitan ng low at ng high, ang tawag mo dun spread. Kasi so ang spread nila, 2 piso. Ayun. So from rollback na 150 to increase. Ganyan, oo. Pero kami, para tayo mga motorista, ang nadidinig lang natin, rollback. From rollback, kasi range nga, from rollback to increase. Range po yung yan. diesel, malinaw, increase. Ayun. From an increase of 1 to 3. Ang kerosene from an increase of 1 to 3. Ayun. Yung gasolina ang medyo masalimuot dahil ang umpisa niya, rollback, pero ang dulo niya, increase. Yun nga. Sige. Anong dahilan, Direktorino? Bakit ganyan? Sir Alvin, masasabi natin parang normal volatility lang ito. Wala kasing significant event na nangyari this week, no, about oil supply. So, ito'y normal na galaw. Hindi lang natin mapinpoint exactly dahil napakaliit, Sir Alvin, yung mga increases at saka yung decreases na maliit ang galaw niya. Pwede talaga ito can swing baka next week kung ano lang ang normal na volatility. Pwede ito can swing to rollback na naman, increase. Kasi napakaliliit itong mga movement na to. So, binabasa namin ang mga oil reports, wala masyadong, may sinasabi na nag-warning si Iran, baka dun sa ililibing na kasi yung kanilang supreme leader. Nag-warning lang pero parang ang layo naman ng usapin na yan dun sa oil talaga, no? So parang lang to. This will be the part of the volatility nung 60-day compliance period nila dun sa 14 points ng MOU. Opo. Yung Memorandum of Understanding nila. Pag talagay na ilabas nila after 60 days, yung kanilang final agreement, yun ho ang inaasahan nating malakihan ang magiging epekto. Opo. Thank you, Direktorino. Maraming salamat po sa impormasyon. Thank you, sir. Mabuhay kayo dyan sa DOE. Thank you po. Thank you. Apo, magandang umaga ulit sa lahat. Si Direktorino Abad po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. So yan po partner, yung gasolina dapat may rollback kayo. Either rollback na 1.50 or increase na 1.50. So, kung ikaw negosyante, anong pipiliin mo? Di syempre increase. Ang bilis. Anong pangaba, di ba? Alam nga namang magpapakabait Ay, ka nako. na. Hindi po.